Minsan ba pakiramdam mo na kahit gaano kadami ng tutorials yung natapos mo o kaya naman kahit gaano kadaming tech documentations na yung nabasa mo, parang wala ka pa ring progress. At siguro hindi mo pa rin masabi na kaya mo nang maging programmer. Tapos nakita mo pa tong Roadmap SH na nagsasabi ano yung kailangan mo nang aralin para maging web developer. At medyo nag-alangan ka na kasi ang dami pa palang kailangang aralin. Kakasimula mo pa lang ng HTML, ng CSS, at saka siguro ng basic JavaScript. Kailangan mo talagang malaman lahat bago mo masabi na kaya mo nang maging programmer? Nakakatulong na alam mo yung lahat, pero paano kung nagsisimula ka pa lang at wala kang masyadong oras para mag-aral ng lahat? Tingin ko mas may importante pa dyan. Ito ay kung paano mo tuturuan ang sarili mo nang walang nagtuturo sa'yo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba mag-aral ng tama, lalo na kung nagsa-self-study ka lang, at saka kung saan ka ba dapat nagfo-focus para hindi ka nagsasayang ng oras. Unang-una sa lahat, bilang isang programmer or software engineer, lagi kang nag-aaral. So, halimbawa, pwede kang nag-aaral ng codebase ng iba para makapag-contribute ka sa kanila. Or siguro, bagong framework or bagong programming language na hindi mo pa nagagamit dati na kailangan sa project. O kaya naman, API ng isang software na kailangan yung integrate sa system nyo. Minsan, bibigyan ka ng task na hindi masyadong klaro yung mga details. So, trabaho mo na ma-figure out kung paano ito magagawa. At magagawa mo lang to base sa kaalaman mo. So, paano na? Ang unang problema pag nagsisimula ka pa lang nag-aral, lalo na kung bago ka pa lang dito, ay hindi mo pa alam ang hindi mo pa alam. Ang solusyon dito, bago ka pa mag-focus sa isang bagay, kailangan mo munang palawakin yung familiarity mo sa mga concepts na bumubuo dito. Para hindi mo makalimutan, go wide. Pwede mong isipin na para kang bumubuo ng knowledge map tulad ng roadmap.sh na kung saan hindi mo muna kailangang aralin lahat ng bagay pero at least familiar ka na kung ano yung relevant dun sa kailangan mong aralin. Kahit ano pa yan, mapa game development or mobile development, subukan mong sagutin ang tatlong tanong na to. Una, ano yung mga components or mga concepts dito? Pangalawa, ano yung role ng bawat component na nandito? Pangatlo, ano naman yung relasyon ng mga component sa bawat isa? Halimbawa, nag-aaral ka ng web development. So, ang mga components ng web development ay basically meron kang front-end at saka back-end. Yung front-end mo, merong HTML, may JavaScript, at may CSS. So, itong tatlong to, kunwari, tawagin natin silang files, di ba? So, nire-render to ng browser para alam niya kung saan at ano itsura ng website mo. Ngayon, sa backend mo naman, siguro meron kang database, kunwari meron kang mga blog post, tapos siguro meron kang backend server na may PHP para mag-generate ng tatlong files na to at i-serve niya sa browser para alam ng browser kung ano yung ipapakita sa tao. Ngayon, kung wala kang mag-Google or hindi mo talaga alam kung saan hahanapin yung mga components ng kailan mong aralin, may ChatGPT naman. Once may familiarity ka na kung ano yung mga dapat aralin, mas mabilis mong ma-absorb yung mga bagong concepts kasi alam mo na kung saan ipapark sa utak mo or sa knowledge map mo yung mga aaralin mo. Ngayon, it's time to go deep. Sa pag-focus mo sa isang bagay, para kang nag-iipon ng mga building blocks. Tapos, aralin mo kung paano sila gamitin, paano sila ipag-connect para makagawa ka ng isang bagay or makabuo ka ng siguro ng website or ng software. Ang goal mo dito ay dapat masagot mo tong tatlong bagay. Una, para saan ba to at bakit kailangan mo tong aralin? Pangalawa, paano to gamitin? Pangatlo, paano ba to gumagana at ano yung mga core concepts nito para gawin yung kailangan itong gawin? Kunwari, nag-aaral ka ng HTML. Sa HTML, kailangan mo siyang aralin para ma-define mo yung structure ng elements mo sa website mo. So, kunwari, meron kang heading, meron ka sigurong buttons, or meron kang carousel, or siguro meron kang form, di ba? Merong mga input, ilalagay ko saan nilalagay yung email, saan nilalagay yung name, or siguro may login page ka, di ba? Tapos, para gamitin to, kailangan mong malaman ang iba't ibang HTML tags para alam mo kung anong gagamitin para maglagay ng image o siguro ng header o siguro ng links o siguro ng mga buttons. Ang pinaka-core concept naman nito tingin ko ay pwede mong isipin na para siyang kahon. Tapos yung kahon na to, marami pang mas malilit na kahon sa loob nito depende dun sa mga elements na lalabas dun sa website mo. Habang mas nagagamay mo na ito, pwede mo na siyang i-connect dun sa iba pang components dun sa kailangan mong aralin. Kunwari, may HTML ka na, may structure ka na, ngayon, kailangan mo nang pagandahin or kailangan mong ibahin yung appearance niya gamit ang CSS or pwede mo sigurong gawing mas interactive gamit ang JavaScript.
Sa ganitong pamamaraan ng pag-aaral, mas may direction ka kung paano mo or kailan mo i-absorb yung mga iba't ibang concepts. Mas madali mo na ring maaalala yung inaaral mo kasi mas relevant sila dun sa kailangan mong gawin. At habang lumalawak at lumalalim pa yung mga kaalaman mo, mas mabilis kang makaka-absorb ng iba pang programming language o siguro ng framework or ng library kasi related naman sila lahat. Mas marami ka ring pwede pang mabuo or mas complicated pa yung mga problems na pwede mong masolve gamit ang software or programming. Nagustuhan mo ba ang content na to? Kung oo, please like, share, and subscribe. Kung hindi naman, okay lang din.